Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Minsan sa buhay, ang isang pagkakamali ay tila isang maliit na bato na inihagis sa kalmadong ilog. Ngunit ang mga alon nito ay umaabot hanggang sa pinakamalayong pampang. Ang kwentong ito ay isang pag-amin sa sakit, pagsisisi at sa bigat ng krus na kailangang pasanin kapag ang sariling puso ang naging traidor sa sariling pamilya. Hindi madaling harapin ang salamin kapag ang nakikita mo ay ang taong sumira sa mga pangarap ng mga mahal mo sa buhay. Ito ay kwento ng isang pusong nabulag ng panandaliang ligaya na naging mitsa ng malaking gulo. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Kira. Naninirahan kami noon sa matahimik na bayan ng Calamba, Laguna, kung saan ang bawat umaga ay tila puno ng pag-asa. Ang asawa ko na si Nathan ay isang masipag na engineer na walang ibang inisip kundi ang kapakanan namin ng aming 2 anak. Maayos ang aming pagsasama, walang ingay at puno ng respeto ang bawat sulok ng aming tahanan. Ngunit sa likod ng perpektong larawang yon, unti-unti akong kinakain ng pagkainip sa paulit-ulit na takbo ng aking buhay bilang isang may bahay. Pakiramdam ko ay nawawala na ang ningning ng aking pagkababae sa gitna ng mga gawaing bahay at obligasyon sa pamilya. Isang hapon, sa isang reunion ng mga kaibigan, muli kong nakilala si Ollie, ang pinsan ng isa kong kaklase na taga-Vigan, Ilocos Sur. Si Ollie ay may kakaibang karisma, malayo sa seryosong personalidad ni Nathan na laging abala sa mga blueprint at construction sites. Nagsimula ang lahat sa simpleng palitan ng mensahe sa social media. Mga kumustahan na tila walang mali siya noong una. Ngunit ang bawat "kumain ka na ba?" ay unti-unting naging malalalim na usapan tungkol sa mga pangarap at mga bagay na hindi ko na nararamdaman sa piling ng aking sariling asawa at pamilya. Habang lumilipas ang mga linggo, ang pakikipag-usap kay Ollie ay naging bisyo ko na hindi ko kayang bitawan kahit alam kong mali. Nagagawa ko ng magsinungaling kay Nathan para lamang makipagkita kay Ollie sa mga kapehan sa Tagaytay para lang makalanghap ng bagong hangin. Ang bawat tawa at haplos ni Ollie ay tila gamot sa aking uhaw na damdamin. Kahit na sa kaloob-looban ko ay may boses na sumisigaw. Nalilimutan ko ang aking mga anak na sina Paulo at Quinn na naghihintay sa akin tuwing hapon mula sa kanilang paaralan sa Laguna. Ang aking mundo ay nagsimulang umikot sa maling emosyon. Ang panganay naming si Paulo ay nagsimula nang mapansin ang aking madalas na pag-alis at ang pagiging abala sa aking cellphone kahit hating gabi na. Isang gabi, tinanong niya ako kung bakit. Tila palagi akong nakangiti habang may ka-chat at doon ay nakaramdam ako ng matinding kaba. Imbes na tumigil, mas lalo pa akong naging maingat at mapanlinlang sa aking mga kilos sa loob ng bahay. Ang tiwala ni Nathan ay nanatiling buo na siyang lalong nagpabigat sa aking konsensya. Ngunit hindi sapat upang talikuran ko ang saya na ibinibigay sa akin ni Ollie. Dumating ang pagkakataon na inimbitahan ako ni Ollie na pumunta sa kanilang rest house sa San Juan, La Union para sa isang weekend. Nagdahilan ako kay Nathan na merong emergency seminar ang aming samahan ng mga magulang kaya kailangan kong lumuwas at mawala ng ilang araw. Walang pag-aalinlangang pumayag si Nathan. Paalala pa niya ay mag-ingat ako at huwag kakalimutang tumawag sa kanila ng mga bata. Ang bawat salita ng pag-aalala niya ay tila patalim na sumasaksak sa aking puso. Ngunit nanaig ang aking kagustuhang makasama ang lalaking bago kong kinahuhumalingan. Sa La Union, naranasan ko ang isang buhay na akala ko ay sa pelikula ko lang makikita, malayo sa ingay ng Calamba at responsibilidad. Kasama si Ollie, tila bumalik ako sa pagiging dalaga, walang iniisip na asawa o mga anak na kailangang alagaan at pakainin.
Masarap ang bawat sandali, ang amoy ng dagat, at ang init ng pagmamahalan na sa piling lang niya naramdaman sa mahabang panahon. Ngunit sa bawat halik at yakap, may kalakip na anino ng takot na baka isang araw ay bigla na lamang gumuho ang lahat ng ito. Hindi ko namalayan na ang bawat sandali ng aming pagliliwaliw ay may mga matang nakamasid pala sa amin. Sa paligid ng resort, ang mundong akala ko ay malawak at malaya ay biglang naging maliit nang mag-post ang isang kakilala ng litrato namin ni Ollie sa Facebook. Isang simpleng tag lang ang kailangan upang ang lihim na aking iniingatan ay bumulaga sa newsfeed ng aking mga kamag-anak at kaibigan. Ang kaba sa aking dibdib ay hindi na maipaliwanag nang makita ko ang sunod-sunod na missed calls mula sa aking kapatid na si Lara. Pag-uwi ko ng Calamba, hindi katahimikan ang sumalubong sa akin kundi ang galit na mukha ni Nathan at ang mga iyak ng aking mga anak. Hawak ni Nathan ang kanyang cellphone. Ipinapakita ang mga ebidensya ng aking pagtataksil na kumalat na sa buong angkan namin sa Laguna. Doon ko natanto na ang isang weekend ng kaligayahan ay katumbas pala ng habambuhay na pagkasira ng aking pangalan at ng aming pamilya. Wala akong nagawa, kundi ang yumuko at umiyak habang ang bawat pangarap namin ay unti-unting naglalaho sa harap ng aking mga mata. Ang mga sumunod na araw ay tila isang walang katapusang bangungot sa loob ng aming bahay na dati ay puno ng saya. Hindi na ako kinakausap ni Nathan at ang bawat pagkakataon na magkakasama kami sa iisang kwarto ay puno ng nakabibinging katahimikan. Ang aking mga anak, lalo na si Paulo, ay nagsimulang magpakita ng rebelyon at galit sa akin dahil sa sakit na idinulot ko. Pakiramdam ko ay isa akong estranghero sa sarili kong tahanan. Isang kriminal na hinahatulan ng bawat tingin ng mga taong dati ay tinitingala ako bilang ilaw ng tahanan. Nakarating din ang balita sa aking mga magulang sa Bacolod at ang aking ina na si Mina ay tumawag sa akin na humahagulgol sa hiya. Hindi nila matanggap na ang anak nilang pinalaki nang may takot sa Diyos ay magagawa ang ganoong klaseng kataksilan sa kanyang asawa. Ang gulo ay hindi lang nanatili sa aming 4 na pader dahil pati ang mga kapitbahay naming sina Nilo at Perla ay nagsimula na ring magtsismisan. Ang kahihiyang dala ko ay tila isang nakakahawang sakit na kumakalat sa bawat taong malapit sa aming pamilya sa Calamba. Sinubukan kong makipag-ugnayan kay Ollie para humingi ng suporta, ngunit sa oras na kailangan ko siya, bigla siyang naging mailap at malamig. Sinabi niya na hindi niya inaasahang magiging ganito kagulo ang sitwasyon at ayaw niyang madamay ang kanyang reputasyon sa kanilang lugar sa Vigan. Doon ko napagtanto na ang lalaking akala ko ay sasagip sa akin sa kalungkutan ay siya palang unang tatalikod kapag ang bagyo ay dumating na. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng wasak na buhay. Bit-bit ang lahat ng sisi at bigat ng aking maling desisyon. Isang gabi, nagkaroon ng matinding komprontasyon sa pagitan namin ni Nathan sa harap ng aming mga magulang na lumuwas pa mula sa probinsya. Naroon din si Othello, ang ama ni Nathan, na kilalang strikto at mapagmahal sa integridad ng pamilya at hindi niya mapigilang sumigaw. Ang bawat salitang binitawan nila ay tila mga latigo na humahampas sa aking pagkatao. Pinapaalala ang bawat sakripisyo ni Nathan na aking binaliwala. Ang aking mga anak ay nakikinig sa kabilang kwarto, saksi sa pagkawatak-watak ng pundasyon na akala nila ay habambuhay na matatag at hindi matitibag. Dahil sa gulo, nagpasya si Nathan na kailangan muna naming maghiwalay ng landas para sa ikabubuti ng mga bata at ng aming isipan. Ipinag-empake niya ako ng aking mga gamit at sinabihang pansamantala muna akong tumuloy sa aking mga magulang o kahit saan malayo sa kanila. Ang sakit na makitang ang sariling asawa ang nagpapalaya sa iyo sa tahanang binuo ninyo ng halos 10 taon ay hindi ko kayang ilarawan. Habang hinihila ko ang aking maleta palabas ng pinto, nakita ko ang tingin ni Queen, ang bunso ko, na puno ng kalituhan at luha. Lumipat muna ako sa isang maliit na apartment sa Quezon City
upang makapagtago sa kahihiyan at makapagsimulang muli kahit na tila imposible na ito. Ang bawat gabi ay ginugugol ko sa pag-iyak, inaalala ang bawat tawa ni Paulo at ang bawat yakap ni Nathan bago siya matulog. Ang kalayaang hinangad ko noon ay naging isang malungkot na kulungan kung saan ang tanging kasama ko ay ang aking mga sariling pagsisisi. Sinubukan kong maghanap ng trabaho, ngunit ang aking isipan ay laging lumilipad pabalik sa buhay na aking sinira dahil sa isang maling relasyon. Ang balita tungkol sa amin ay umabot na rin sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Nathan na nagdulot ng stress sa kanyang career at pakikipag-ugnayan sa mga katrabaho. Dahil sa gulo ng aming sitwasyon, naging apektado rin ang pag-aaral ng aking mga anak na madalas nang tuksuhin sa kanilang paaralan sa Laguna. Ang mga magulang ko naman ay hindi na rin makalabas ng bahay sa Bacolod dahil sa mga mapanghusgang mata ng aming mga kamag-anak. Ang aking isang pagkakamali ay naging sanhi ng isang domino effect na sumira sa buhay ng bawat taong mahal ko. Sa aking pag-iisa sa Quezon City, madalas akong tumingin sa mga lumang larawan namin ni Nathan, Paulo at Quinn noong kami ay masaya pa. Napagtanto ko na ang tunay na saya ay wala sa kilig ng isang bagong relasyon kundi sa katapatan at katahimikan ng isang buong pamilya. Ang bawat sandali kasama si Ollie ay naging mapait na alaala na sana ay hindi ko na lang sinimulan o pinatulan pa noon. Ngunit ang panahon ay hindi na maibabalik at ang sugat na nilikha ko ay masyadong malalim para maghilom sa loob ng maikling panahon. Lumipas ang 1 taon at sinubukan kong ayusin ang aking sarili sa pamamagitan ng pagdalo sa mga counseling sessions at paglapit muli sa Diyos. Nagpadala ako ng mga sulat kay Nathan at sa aking mga anak, humihingi ng tawad kahit alam kong hindi sapat ang mga salita. Sa tulong ng aking pinsan na si Mila, dahan-dahan akong nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang aking pamilya sa Laguna muli. Hindi naging madali ang pagtanggap nila, ngunit ang mahalaga sa akin ay maipakita na taos-puso ang aking pagsisisi sa lahat ng gulo. Isang hapon, pinayagan ako ni Nathan na makipagkita sa mga bata sa isang parke sa Santa Rosa. Ang makita silang muli ay tila isang milagro, bagamat may distansya pa rin sa kanilang mga kilos at pananalita sa akin. Si Paulo ay mas matangkad na ngayon at si Quinn naman ay tila mas naging seryoso sa kanyang pag-aaral dahil sa mga pinagdaanan namin. Nag-usap kami ng masinsinan at doon ko ibinuhos ang lahat ng aking nararamdaman, hindi para magdahilan, kundi para akuin ang lahat ng aking mga naging pagkakamali noon. Nagkaroon din ako ng pagkakataong makausap si Nathan nang kaming dalawa lang sa isang tahimik na sulok ng parke habang naglalaro ang mga bata. Sinabi niya na napatawad na niya ako, ngunit ang pagbabalik ng dati naming pagsasama ay hindi na ganoon kadali o baka hindi na mangyayari. Ang tiwala ay parang isang basag na salamin na kahit anong dikit ay makikita pa rin ang mga lamat at sugat na iniwan nito. Tanggap ko ang kanyang pasya dahil alam kong ang pagpapatawad ay isang proseso at hindi isang biglaang pangyayari na magaganap. Napag-alaman ko rin na si Ollie ay lumipat na sa Palawan at mayroon na ring bagong kinakasama doon. Tila wala lang nangyari sa kanya. Ang galit na naramdaman ko noon para sa kanya ay napalitan ng awa, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko na naging hangal. Ang lalaking naging mitsa ng pagkawasak ng aking pamilya ay nagpatuloy lang sa kanyang buhay habang ako ay nagdurusa sa mga abo. Doon ko natutunang ang pag-ibig na walang basehan sa katotohanan at sakripisyo ay isang panandaliang ilusyon lamang na nagdadala ng kapahamakan sa tao. Sa kasalukuyan, nananatili ako sa Quezon City, ngunit madalas na akong bumibisita sa Laguna para makasama ang aking mga anak sa kanilang mga mahahalagang okasyon. Ang relasyon namin ni Nathan ay naging maayos bilang magulang, kahit na hindi na kami naninirahan sa iisang bubong, gaya ng dati naming pinangarap.
Ang gulo na dinala ko sa aming pamilya ay unti-unti nang humuhupa. Ngunit ang mga aral na iniwan nito ay mananatiling nakaukit sa aking puso. Natutunan kong ang bawat kilos natin ay may kaakibat na pananagutan, hindi lang sa sarili, kundi sa lahat. Naging aktibo rin ako sa pagtulong sa mga organisasyong nagbibigay ng payo sa mga kababaihan tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng katapatan sa kanilang mga asawa. Ibinabahagi ko ang aking kwento, hindi para ipagmalaki, kundi para magsilbing babala sa iba na baka natutukso ring gumawa ng maling hakbang sa buhay. Ang bawat luha na aking ibinuhos ay naging pataba sa aking bagong pagkatao na mas matatag, mas tapat, at mas mapagkumbaba ngayon. Ang aking pamilya ay mananatiling prayoridad ko, kahit sa malayo ko na lamang sila mababantayan at mapaglilingkuran ng buong puso. Ang aking mga magulang sa Bacolod ay dahan-dahan na ring bumabalik sa normal nilang pamumuhay. Salamat sa pagpapatawad na ipinamalas ni Nathan at ng kanyang pamilya. Alam kong mahaba pa ang lalakbayin ko para tuluyang mabura ang sakit, ngunit handa akong maghintay at magsikap para sa ikabubuti ng lahat. Ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa nararamdaman, kundi tungkol sa pagpili na manatili at maging tapat sa kabila ng anumang pagsubok o tukso. Ngayon, mas pinahahalagahan ko ang bawat segundo ng kapayapaan na mayroon ako sa aking buhay at sa aking isipan. Sa huli, napagtanto ko na ang pagtanggap sa sariling pagkakamali, ang unang hakbang tungo sa tunay na paghilom at pagbabago ng ating mga wasak na puso. Hindi ko na mababago ang nakaraan, ngunit hawak ko ang aking hinaharap upang ipakita na ang isang nagkasala ay may pagkakataon pang maging mabuti. Ang aking kwento ay paalala na sa likod ng bawat gulo ay may pag-asa, basta't marunong tayong humingi ng tawad at magpakumbaba. Ako si Kira, ang babaeng minsang nagdala ng gulo, ngunit ngayon ay bumabangon para magdala ng aral at tunay na pagmamahal. At yan ang kwento ni Kyra, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi, mga ka-confess.